Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong updates na naman ang gagawin natin ngayon, no? Una, pag-usapan natin itong si Samuel Martires, no? Itong ombudsman sa panahon po ni former President Duterte. Ito yung inappoint dati ni Tatay Digong, no? Sa panahon ng siya pa ay presidente, ay grabe ang statement na inilabas niya ngayon, no? Grabe ang respeto at appreciation na ibinigay niya ngayon kay Tatay Digong. At babasahin natin yan at i-react natin ito, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong ang Pilipinas posibleng maging host country para sa interim release ni former President Duterte. Okay? I think pakikinggan natin itong defense team ni Tatay Digong patungkol dito na si Attorney Kaufman. Okay? At magre-react tayo dito kung ano ba ang mangyayari dito. Tatanggapin ba si Tatay Digong? Hindi ba siya tatanggapin? O ibang bansa na lang ang kukup-kup sa kanya? Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pangatlo nating pag-usapan ay pagtugon ng House of Representatives sa second impeachment ng Senado dapat maging maingat. Nag-a-advise na itong si Chel Jokno ngayon sa House of Representatives. Kasi nga, sabi nga nila, no, sa kampo ni VP Sara, hindi po pwede na sa isang taon multiple complaints of impeachment ang gagawin. Ano yan? Labag yan, no? Baka ito yung dahilan na hindi na nila makuha ang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Mamaya, pag-usapan natin yan. Pati itong si Chel Jokno, takot na takot. Kasi alam nyo naman, itong House of Representatives, tira lang ng tira eh. Atat na ma-impeach itong si VP Sara. Piliglo kayo ngayon. Buti na lang si Chel Jokno, yung kakampi nyo ay namalayan niya, na nasusobra na kayo, ha? Ito, last but not the least na ating pag-usapan ay trending na trending po itong nangyari sa Maynila. Noong nag-take over na itong si Mayor Isko Moreno o si Yorme, ay biglang nilinis niya ang Maynila. Especially dyan sa Divisoria ba yun? No? Sobrang grabe. Sobrang baho raw doon na malaki pala ang hindi nabayaran na yung mga garbage collector. At umabot po sa 10 billion ang utang ng Maynila. Okay? So, pakikinggan po natin ang isang interview ni Mayor Isko o ni Yorme Isko patungkol dito. Kung paano niya sinolve itong problema na ito. At in my own opinion, dapat tularan ng isang ganitong leader na si Yorme Isko Moreno. Dati tayong hater ni Mayor Isko, di ba? Ngayon, nare-realize natin nung nabudol na tayo ni Bongbong Marcos, sana si Isko Moreno lang yung binoto natin. Malaki talaga ang ating pagkakamali doon, no? Paano? Manggaling mambudol So, ngayon naman, umahanga tayo ngayon kay Yorme Isko. Sa tingin ko naman, si Yorme Isko ay dapat na magtrabaho at huwag niya munang iwanan itong Maynila, no? Because Manila really needs Isko Moreno. Kasi po, ika nga, sabi ng ibang mga politicians, ang mukha ng Maynila ay mukha ng Pilipinas. Di ba? So much with that, no? Bago natin ito pag-uusapan, help mo po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And ma-notify yung mga cellphone nyo kung meron tayong breaking news,
bagong uploads o kung nagla-live ang ating channel, malalaman kaagad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? And by the way guys, no, marami po ang nagpakulay natin, no, yung mga super chat. Maraming salamat sa mga nagbigay ng mga super chat sa atin, no. Sa susunod kong vlog, no, ipakita ko dito yung sino yung nagbigay ng mga nagpakulay sa atin. Okay, for now, kasi ngayon ko lang nakita yung mga nagpapakulay sa atin. So, syempre, pasalamatan natin yun. Okay? So, unahin muna natin itong sinabi nitong si Samuel Martires. Sinabi niya ito June 27 of 2025. Dati itong inappoint, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya dito, tingnan nyo ha, ako po ay kinalibutan dito sa kanyang sinabi, no? There is one thing, may microphone ba? Ito. There is one thing I want everyone to know. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Okay? Sampal ito kay BBM eh. Alam naman natin si BBM at may yung mga kaalyado nila. Kung sino yung mga inappoint nila, kokontrolin nila yan. Pero dito mo talaga makikita kung gaano po ka-professional itong si Tatay Digong at gaano niya nirespeto ang kanyang mga tauhan na inappoint niya. Na bahala na kayo dyan. Inappoint ko kayo, just do your job. Diba? Kaya nga na-appreciate ni Samuel Martires Ombudsman itong si Tatay Digong. Okay? Sabi niya dito, either directly through his relatives or through any of his cabinet members, including Attorney Mijaldea, Attorney Panelo, and Senator Bongo. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Nirespeto din niya yung aming trabaho. Meaning to say, si Tatay Digong ay hindi po nangingialam sa kanilang trabaho o hindi man sila dinidiktahan kung ano ang dapat nilang gawin. Meaning to say, you appointed these people, so kailangan mong mapagkakatiwalaan yan. Ganyan si Tatay Digong eh. This is very opposite from the administration ngayon. Kasi si Bongbong Marcos, di ko nga alam kung ano ang kanyang basihan, bakit inappoint niya yung mga tauhan niya ngayon, no? Na at the end of the day, kukontrolin lang naman niya. Sabi pa niya dito, the only thing that Digong told me when he appointed me as ombudsman, even sa Supreme Court, ang sabi lang niya sa akin, just do your job. Wala nang iba. Okay? So, ako po'y na-shock dito at sobrang hanga ako kay Tatay Digong. Alam niyo ba kung bakit? Hindi na niya kinausap ito pagkatapos ng inappoint. Kaya nga, kung matatandaan nyo, si former President Duterte ay hindi po nangingialam sa House of Representatives. Kasi po, alam naman natin, yung 3 equal branch of government, no? Malaki po ang pagrespeto ni Tatay Digong doon. Especially sa ating batas at yung ating konstitusyon natin, no? So, naalala ko pa nga usap-usapan dati na ang gusto nilang gawing speaker dyan sa House of Representatives ay yung anak niyang si Congressman Paulo Duterte.
Di ba? Maalala nyo yun? Inakukurnihan si Tatay Digong doon. Ayaw niya. Di ba? Paano maging equal branch of government yun na ikaw na nga yung hawak mo yung legislative branch, I mean executive branch, tapos hawak mo pa itong legislative branch, especially dito sa lower house of Representatives. Di ba? Kasi at that time, no, anak mismo, Duterte, Presidente, Duterte House Speaker, hindi, ayon kay Tatay Digong, hindi yan pwede sa akin. Okay? If gagawin nyo yan, ako ang step down bilang Presidente. Kaya hindi na House Speaker si Congressman Paulo Duterte. That's why, kung maalala natin, nagdaan si Senator Alan Peter Cayetano ba yun, no? At si sino yung isa? Yung isa niyang speaker. Tapos dito naman sa Senado, hindi rin siya nangingialam itong si Tatay Digong. So, ganyan po ang ethics ng ating dating Pangulo. Okay? Bawat trabaho ng isang government official sa inyong mga posisyon, nirirespeto niya. Huwag kang makialam sa trabaho ko, hindi rin ako mangingialam sa trabaho niyo. Basta do your job. Huwag ka lang corrupt. Yan lang ang sabi ni Tatay Digong. Yan lang ang bili ni Tatay Digong at that time. Nung si Senator Bato, hindi pa siya senador doon, Chief PNP Bato pa siya. Noong natapos na yung serbisyo niya bilang Chief PNP, tatakbo siyang senador ngayon, itong si Senator Bato. At sabi ni Senator Bato, no? Kasi nanalo na si Bato talagang panalong-panalo. Kasi po very alam ng taong bayan na isa sa mga tauhan o kaalyado itong si Bato kay Tatay Digong. So nanalo kaagad si Bato. Right? Then pagkapanalo ni Bato, ang sabi ni Bato, bago ako umupo bilang senador, sinabihan ko si Tatay Digong na ano ba yung last instruction mo bago ako maging senador. Sabi lang ni former President Duterte sa kanya, just do your job. Okay? Wag kang magserbisyo sa akin. Okay? Magserbisyo ka sa taong bayan. Yun ang bilin niya kay Senator Bato. Never niyang kinontrol itong si Bongo, Senator Bato, o kung sino man yung in-endorse niya. Lahat ng mga in-appoint niya, mga gabinete, never niyang kinontrol ito. Pero pinagbantaan niya na huwag kayong mangikil sa pera ng taong bayan kasi ako ang unang kontra mo. Ako ang magiging kalaban mo. Yun po. Kaya naalala ko lahat yun dahil dito sa sinabi ni Samuel Martires. Okay? So, yun po. Ito ang nagpaalala sa atin na namimiss natin ang isang leader na kagaya nito, si former President Duterte. Hindi kagaya ng ngayon, ewan ko na lang, pati yung asawa niya nakikialam sa trabaho. Okay? Punta tayo dito sa next topic natin. Itong ang Pilipinas raw ay posibleng maging host country para sa interim release. Actually, ang hinihintay host country na lang na para may pansamantalang laya itong si Tatay Digong while it is ongoing itong pre-trial. Okay? So,
pakikinggan natin itong balita na ito at i-analyze natin, okay? Kung itong administrasyon ito o itong gobyernong ito, posible ba na maging host tayo? Ito, panoorin natin. Patuloy ang paghihintay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court. Kaugnay ng kanilang motion para sa interim release habang nililitis ang kanyang kaso. Nilinaw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi siya maaaring magkomento sa mga bansang posibleng tumanggap kay Duterte. Hindi ko nga maintindihan itong si Conte, no? Konti na nga yung utak, ingay pa ng ingay. Nagkalat ito ng fake news, itong si Attorney Conte, na ito raw si Tatay Digong natin at ang defense team ni Tatay Digong ay marami na raw bansa na tinanggihan na mag-host dito sa interim release, which is binuking yan nitong defense team Attorney Kaufman, no? Na lahat ng mga sinasabi nitong si Conte ay puros paninira lamang sa kanilang depensa. Okay? Kaya nga sabi ko, ano bang layunin nitong si Conte? 'Di ba? Sabi, di ba maalala natin, sinabi pa nga niya, kaya raw nag-apply itong si former President Duterte ng interim release kasi tatakas. Ha? Tatakas si Tatay Digong? Halos nga hindi na yan makalakad, ha? Dapat meron nang nag-alalay sa kanya nung pinasakay nila sa eroplano, di ba? Kung walang alalay kay Tatay Digong, hindi nga siya makasakay doon sa eroplano. Ito kasing si Conte, no? Very insecure kasi ito kay Tatay Digong eh. Sila kasi yung mga dilawan na umiiyak dati, na na-emphasize yung kanilang mga kabalastugan, kalokohan, ang kanilang mga kapalpakan nung time ni Pinoy. At hanggang ngayon, hindi nila yan matanggap-tanggap. Okay? So, si Tatay Digong rin, sa panahon niya, siya rin yung number 1 na presidente na kinalaban niya ang mga kalaban ng gobyerno. Hindi ko nga alam, itong sina Castro at sino pa dyan, yung si mga Makabayan Black, kasama na itong si Conte. Bakit? Palag na palag sila doon. Bakit ba? Yun ang ikinigalit nyo kay Tatay Digong eh. Itong ginawa nyo na pagreklamo sa ICC dito sa war on drugs ni Tatay Digong, ginawa na lang ninyo ito para butasan ang administrasyon ni Tatay Digong. Wala na kasi kayong ibang makalap na pwede nyong ibato sa administrasyon. Kasi when it comes to corruption, hindi pwede. Kasi si Tatay Digong hindi naman humahawak ng pera. Ayaw yan eh. Doon nila nakita sa war on drugs ang posible nilang ikakaso kay Tatay Digong. At hetong administrasyon natin ngayon, sumakay rin dito sa mga kalaban ni mga dating kalaban ng administrasyon. Sumakay rin. Sabi-sabi pa itong si Bongbong Marcos, walang jurisdiction itong ICC sa atin sa Pilipinas, bla bla bla, kung ano-anong sinasabi. Kasi may siya, may interest siyang makipagkaalyado sa mga Duterte at that time, especially si BP Sara. Nangingiilangan siya ng suporta ng mga Duterte, si Bongbong Marcos. Kaya yun niya nasabi. Nung nakuha na niya ang kanyang gusto, ayan, wala na siyang pakialam. Kahit walang jurisdiction, tumiwalag na nga ang Pilipinas sa ICC. Anong nangyari? Sila pa ang hatid dito sa mga taga-ICC, di ba?
ganyan sila ka manggagamit. Manggagamit talaga. Di ba? Ito, patuloy. Duterte, kasunod ng mga espekulasyong tumanggi umano ang Belgium at Australia. Gaya niya, Yan ang pautot ni Conte na tinanggihan raw itong si Duterte sa Australia at sa Belgium. Itong mag-host kay Duterte sa interim release. Fake news yun na ipinakalat nila ni Conte. Huwag kayong maniwala doon. Okay? Mismo ang defense team, Attorney Korfman na ang nagsabi. Okay? Conte, shut up. maaari ring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making a request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Ito sa bagong developments ngayon dito, napag-alaman natin na any country can host. Kahit nga hindi miyembro ng ICC, pwedeng mag-host kay Tatay Digong sa interim release. Iiyak na naman dito si Conte. Iiyak na naman ngayon dito si Dilima at si Trillanes. Iiyak na naman ang buong loyalista at dilawan dito. Ay, nako. Ito ba? Sa tingin ko kahit sinabi ito ni Kaufman na Attorney Kaufman, sabi niya na pwede nga Pilipinas mag-host di ba? Pero marami sa ating mga kababayang Pilipino at mga kaalyado ni Tatay Digong na wag na dito sa Pilipinas. Delikado si Tatay Digong kung dito pa rin nila ilagay si Tatay Digong ang Pilipinas ang mag-host. Kasi po unang-una kalaban po ni Tatay Digong ang administrasyon. Anytime pwede nilang makontrol si Tatay Digong. So ako, in my own opinion, malabo. Wag dito sa Pilipinas. Okay? So, ngayon, sino na country na pwedeng mag-host kay Tatay Digong? Because this is very crucial sa totoo lang. Kasi po, ang ibang bansa rin, iniiwasan nila na gumawa ng stand o opinion dito sa kaso ni Duterte. Kasi, for example, if ang Australia or ang Belgium tatanggap kay Tatay Digong, sasabihin yan, ay, kinakampihan si Duterte, ganun, ganyan. Kinakampihan yung yung crime against humanity. Kaya nga, if mapapansin ninyo, lahat ng mga leader ng mga world leaders, never silang nagkomentaryo sa sitwasyon ni Tatay Digong. Pati nga si President Donald Trump at si Putin, ng Russia, hindi na nagkomentaryo dito sa sitwasyon ni Tatay Digong. Alam nyo ba kung bakit? Ayaw nga nila kasi they have their own mga problema sa kanilang bansa. And iniingatan rin nila ang kanilang political stand. Kasi hati Meron ring doon sa Amerika, very tawag nun, very sensitive sila dito sa usaping crime against humanity. Kasi kung papanig po si Donald Trump ni Duterte na hindi tama yang ginagawa ng ICC ni Tatay Digong, ganun ganyan. If gagawa siya ng statement, alam naman natin, merong mga saradong isip dyan ng mga tao rin na sasabihin na, kinakampihan yung
mamamatay tao, ganon, ganyan, di ba? Na hindi nga nila alam kung ano ang tunay na nangyari kay Tatay Digong. Kasi may saradong isip eh. So, ako, na-understand ko lang yung mga leaders. Pero sa deep inside, kagaya nila Putin, si Jinping, itong China, at itong si Donald Trump, alam ko na gusto nila si Tatay Digong. Kinakampihan nila yan. Pero, imagine, example, itong China. Hindi nagpalabas ng statement si Xi Jinping. Pero yung spokesperson lang ng China ang nagsalita, ang nagbanta sa ICC na sabi nila, in the case of Duterte, no, sabi nila, nagbanta ang China na do not be biased. Okay? Binabantayan. Actually, buong bansa ng mundo, no? Binabantayan ngayon ang sitwasyon ni Tatay Digong. Binabantayan nila yan. Alam ko yung mga ibang mga world leaders dyan, alam nila na ginawa lang ni Tatay Digong kung ano ang tama sa problema natin dito sa Pilipinas. Okay? Kaya ngayon, itong ICC ngayon, binabantayan ito ng buong mundo ngayon. Tingnan lang natin. Kasi if itong ICC, no, ay magdidesisyon at bias ang kanilang desisyon, very obvious na bias, kasi ano pa yan isisiwalat yan buong mundo ang mga inipresent na mga ebidensya. Kapag malaman yan ng buong mundo na walang sapat na ebidensya ang kanilang mga aligasyon dito kay Tatay Digong, talagang mananalo si Tatay Digong. Diba? At still, if itong mga judges na ito ay papabor na magilty si Tatay Digong, dito na siguro magre-react ang mga world leaders na inutil at useless itong ICC na ito. Ginagamit lang sa pamumulitika itong ICC. Pwede ang ganyan nang mangyari. Okay? Patuloy. Ano ba yung nangyari dito ngayon? Kasunduan. Wait muna ha. Country. Mga bansang ano ba nangyari dito? tuloy ang paghihintay. I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making requests for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Na 1 month from now, no? 1 month from now, marirelease yan si Tatay Digong. Naniniwala ko dyan na mag-granted itong interim release 1 month from now. Sinabi ko na yan sa vlog ko kanina. Di ba? Ito. Punta tayo. Basta ako guys, malabo kung sa Pilipinas yung mag-host. Malabo. Okay. Kontrolado yan ng mga Marcos. Punta tayo sa next nating topic. Ito ngang si Chel Jokno ay nag-advise dito sa House of Representatives na wag muna kayong mag-file ng impeachment dyan. Itong sa sa 20th Congress, ina-advise na niya. Ito, panoorin natin. Binigyan din ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na kailangan maging maingat ang House of Representatives ng 20th Congress sa magiging desisyon nito kaugnay ng ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court. Partikular na ang hinihinging sertifikasyon na nagsasabing payag ang Kamara sa 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, posibleng maging trap ang second impeachment order at maakusahang Ito si Jokno may pa-trap pa daw Alam mo naman Jokno na malabo na yung ma-impeach si VP Sara Kahit malulusot yung 19th Congress, 20th Congress, matatalo pa rin yan pagdating sa Senado. Huwag na tayong maglokohan. Alabag ang Kamara sa 1-year ban rule ng saligang batas sa pag-initiate ng isang... Kasi wala silang magagawa dito sa
1-year ban rule eh. Hindi sila pwedeng magsampa ng another impeachment complaint kasi aabusuhin yan. Ha? Dapat bawat isang taon i-control yung pag-ano ninyo kasi nahanapan sa sobrang galing ng legal team nitong si VP Sara, ha? Ito yung banat ng mga ito yung pangontra ng legal team ni VP Sara, di ba? Na inabuso nila ang pag-file ng impeachment. Atat na ma-impeach si VP Sara. Anong nangyari ngayon? Nilabag nyo na ang batas. Deserve nyo. Mga buhaya kayo Impeachment proceeding laban sa isang opisyal. Naniniwala itong sapat na ang pagtatalaga ng House of Prosecutors para sabihing interesado pa rin ng 20th Congress sa impeachment case. Mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Pag ginawa ng House yan ay... Anong trap? Kayo rin yung gumagawa dyan, trap? Ang House of Representatives ang gumagawa dyan, trap? Wala namang ginagawa yung kampo ni VP Sara, hindi kayo rin ang nag-trap sa sarili ninyo. Sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng 1-year ban. Buti alam nyo, ha? Na hindi pala unlimited, hindi unlimited ang pag-file ng impeachment complaint. Buti alam nyo, ha? Ano kayo ngayon? Tapos sasabihin ni Chiljok, mag-ingat kayo dyan ha, baka trap yan. Di, na-trap nyo ang sarili ninyo. Kayo yung gumagawa Mga bobo. Sobrang bobo Ito. This time, no, let's hear it from Yorme Isko Moreno kung paano niya sinolve itong problema ng Maynila ngayon, especially itong nag-trending na nagkalat na mga basura. Kadiri. DJ Cha at sa ating mga manonood at nakikinig. Magandang umaga po. Salamat sa panahon, Mayor. Mayor, ngayon po ba sa inyong lungsod, meron pa ho bang lugar na hindi nyo nahahakutan ng basura, sir? Please. Meron pa po. Opo. Kasi naimbak ko ito. May mga area, barangays, na halos isang linggo o 3 araw hindi nahakutan. So that kind of volume, nag-accumulate yan, is going to be challenging. But awa naman ng Diyos, Manong Ted, it's been 2 days, inahakot natin. Pero yung mga major areas like Carriedo, Recto, Arten, Wanluna, and some other places na major thoroughfare na bundok na basura, ayun po halos virtually wala na. Pero yung mga nasa community, yung mga nasa kanto, yun po ang sinisweep ngayon. Opo. Mayor, ang balita po namin, hindi nga po daw nabayaran halos 1 bilyon ang utang ng city government dito po sa inyo pong garbage collector. Paano po ngayon ang usapan diyan? Ano ho ba ito? Utang muna na paghahakot po nila? Paano po yung pagbabayad ngayon sa kanilang serbisyo? Actually, since last year yan, 2024, dati yung collector natin is Lionel. May bayarin ng Maynila for the past 8 months of that year, hindi sila nababayaran, amounting to 561 million. Now, umalis ang Lionel dahil hindi na nga nila kaya i-sustain yung operation. So, yung nakarang administrasyon took the initiative to change the hauling company and got 2 hauling company. But the thing is, hindi rin sila nabayaran ng siyudad ng Maynila. That's almost 400 million since February to this day, no? Nakiusap lang kami na sa Lionel the other day na kung po pwede yung pagkakautang o yung bayarin ng Maynila babayaran naman for the meantime kung pwedeng tulungan kami tumulong naman ang Lionel. Now, but we have to put things in right perspective.
it's a matter of time that we need to acquire hauling services for our garbage. So in the coming days, inatasan ko na rin naman yung CGSO natin na to acquire hauling services. Kasi hindi pwedeng hindi magtuloy ito kasi mababaliwala yung ginawa natin simula noong June 30. Opo. So paano po yan, Mayor? Kasi di ho ba bidding process pa yan ang inyong pagpili po ng inyong garbage collector? Gaano po kabilis yun o katagal? Yung pagbibid, kung sa normal situation, no, Manong Ted, would take about 45 days. But kahapon, nag-declare na ng state of health emergency ang siyudad ng Maynila. So with that, we might and we may be allowed to acquire for this urgent situation ang hauling company. Okay, sige po. So sa ngayon na sitwasyon, Mayor, kaninyo, napakiusapan niyo po itong Lionel. Sa ngayon po, as in fully cooperative sila, sila po yung magsiservisyo muna na walang bayad at ang... Hindi po. Go ahead. Isang araw lang. Natiway ko lang muna isang araw yun. Dahil nung pumasok po ako, Manong Ted, gulantang ang abuti namin. Talagang on the verge. Ang nakagaling dito kay Isko is marunong dumiskarte. Sabi ko sa inyo, yung mga ibang mga politician, wala, kung kulang kayo sa diskarte, wala. First day, sabay na hindi na kinaya rin. Nagpaalam yung dalawang dating kumpanya. Sa amin, sa Maynila, very comfortable kami naman with Lionel. And then sabi ko sa Lionel, sige na, for old time's sake, baka naman po pwede, just for the day, for free. Then, as we progress within hours, we'll try to come up with other ways on how to acquire legally yung hauling service. Kasi kung hindi, talagang magkakasakit ang mga tao. So, babayaran yan. Ano na yan? Service rendered. Opo. So, Mayor, kasi di ba dapat araw-araw nangungulekta dyan, lalo na ho sa Divisoria, dito pong baksakan natin ng produkto. Di ba araw-araw po yan? Paano po ngayon yun, Mayor? Tuloy-tuloy naman po. Okay. Awa ng Diyos. O sige. So, mamaya i-explain yan ni Isko Moreno na hindi lang yung hinakot nila yung basura at tapos na yun. Hindi. Araw-araw may basura na naman yan. So ngayon, ina-explain niya ni Isko Moreno kung paano niya ito ma-sustain o magpatuloy na maging malinis ang Maynila. Ito, in-explain niya yan. Mayor, sa ngayon po naman na sitwasyon nyo dyan sa usapin po ng basura, maaari na ho ba nating na sabihin na nakahulagpos na po kayo dito po sa malaking problemang ito? Hindi pa po masyado. As like katulad na una nyo pong tanong kanina, Manong Ted. At least with the problems that kinaharap namin simula ng June 30, at least masasabi ko mga 55% of that was resolved already by the city government. So ngayon naman, as we speak, hindi pa naman tumitigil. Those are regular garbage daily na napuproduce ng taong bayan sa Maynila, plus yung previous garbage na nakakalat pa sa kalsada. Pero minamadali namin kasi, Manong Ted, baka umulan ng umulan. Yun, opo. Although ngayon, parang panaka-naka lang yung ulan. Kasi mas mahihirapan kami dahil aanod yan, mapupunta sa drainage. But to our people in Manila who are watching, we're really trying to catch up with the challenges and the time. Kasi papasalamat lang ako sa MMDA na tumutulong sa amin, MDRRMO, DPS. Ano na to, Manong Ted? Multiple agencies of local government and national government. Sige, hopefully, mga 55%. Pero ano na to, yung mga maliliit. Yung pulo-pulo na lang. Hindi na yung nakita nating dagat ng basura, Smoky Mountain, yung nakita nyo katulad sa Divisoria, sa Arten, and so on and so forth. Nabanggit niyo po yung drainage, yung pong paglilinis sa estero, Mayor. Ngayong inyong second day in office, paano po yun? Kasi nga inaasahan natin itong pagbabaha na naman kasi barado po ang mga estero dyan sa lungsod ng Maynila na kung saan po dyan dumadaloy papunta po sa Manila Bay.
Opo, pinauuna ko po July 5. I signed already executive order at inaatasan ko lahat ng barangay chairman, barangay officials na simultaneously that every week thereafter, starting July 5, linisin yung aming mga imbornal muna to free up space, no? To accommodate water or liquid for that matter. Kasi ngayon, yung solid na material na nasa kalsada, kunin ng lalong madaling panahon. Then we go now to our drainage system dahil nakita naman ng taong bayan about a week ago na yung mga basura inanod na at uuwi yun sa drainage. Then we will go now to our estero. Yun po yung sequence of event or importance in our own little way, the logical way to really confront the problem. Opo, sige. Yes po. Mayor, para lang mas maintindihan po naming lahat, sinasabi nyo nga po kasi kaya ganito katindi ang basura dyan sa Maynila dahil hindi nababayaran yung mga garbage collectors natin. Ano po bang dahilan kung bakit umabot ng ganun kalaki yung hindi nababayaran sa kanila ng past administration? Hindi ko rin po alam eh. Sa totoo lang, DJ Cha, lahat kami na siya kaya nga nila tinanggal yung Lunel. Dahil hindi nila mabayaran. Nagpaalam ng maayos, kumuha ng bago, binayaran 1 buwan lang, January. Ngayon, di rin nila binayaran. You know, in fairness to those companies, kahit na masinong kumpanya, pag yung cost of operation mo daily, hindi mo nasisingil. Tutukod at tutukod ka din eh. So, at our expense, yun ang, alam mo masakit dito, DJ Cha, no? Ang masakit dito, ang sakripisyo, taong bayan. Ang basura, may dala yung masamang epekto, no? Yung sanidad. Ang mikrobyo, yung sanidad, walang pinipiling edad. Bata, matanda. Lalo pa kung may sakit ka. Saka bukod sa eyesight or yung eyesore, eyesore yung basura. Imagine mo naman, DJ Cha, pupunta ka dyan sa radyo, nadaan ka sa rekto. Bago ka dumating dyan, amoy alimuom ka na, amoy kamatis ka na, amoy napigang sibuyas ka na. You know, these are the things that yung kadugyutang ito talaga hirap na hirap ang mga taga Maynila. So, and moving on, we're gonna catch up. Halos wala pa akong tulog yung mga batiin ko lang ang Manong Ted, DJ Cha. Salamat yung mga empleyado namin sa DPS, City Engineering at saka yung MDRRM mo. Yung mga empleyado namin, thank you. Hindi pa po sila halos natutulog ngayon dahil sinasamahan ko po sila sa kalsada hanggang madaling araw. Since sabi nyo nga po kanina, walang rason talagang malinaw eh. Nagkagulatan na lang ang lahat na ganito yung nangyari. So, Mayor, pag-upo nyo po ngayon dahil sa matinding problema to, may plano po ba kayo na pa-imbestigahan kung ano po talaga nangyari? Opo. Thank you for that question. Tama yun. Inuuna ko lang muna yung dapat imbestigahan yan. Na once nagsettle na, lumiwanag na ang tubig, hindi na naging magaslaw, lilinaw din yung lalim. Doon ko na makikita ano ba talaga naging problema. Bakit nagkaganito? Why we are in a terrible fiscal problem. Yeah? Fiscal Because problem. of that fiscal problem or whatever mismanagement, whoever they are, no? Not mentioning names, ito yung kinaharap ng taong bayan. Kaya first things first lang muna, itong garbage crisis, then fiscal crisis, then we go now to maybe those responsible if there is somebody. But rest assured, we'll go after them and throw the books to them. So, yun po malinaw po yung sinabi ni Mayor Isko Moreno na medyo nagtataka sila bakit umabot sa ganitong pangyayari. Na wala na silang contractor, hindi man contractor ang tawag doon, pero yung mga garbage collector para, merong parang mga nagnegosyo doon na hindi na nabayaran, no? Di nila maintindihan bakit bilyon-bilyon ang utang ng Maynila. Paano ito
Sabi na nga ni Mayor Isko, umutang siya nung panahon na siya ay mayor. Kasi kailangan nilang umutang kasi sa pandemic yun eh. Okay? Pero, through the income of Manila, yun naman ang magbabayad. Diba? Unti-unti yung binabayaran. Ngayon, ang tanong, bakit hindi na-sustain yun? Hanggang nabayaran na lahat yung utang ni Mayor Isko, no? Dapat ma-sustain yun sa income ng Maynila. Sabi pa nga ni Mayor Isko dito, financial engineering ang something wrong. Mismanagement sa financial. Kasi, di ba, ang pulot dulo, wala na silang pambayad sa garbage collector. Kaya tumambak yung basura. So, mismanagement sa financial sa Maynila. Di ba? Pero sabi nga ni Mayor Isko, ako malaki ang tiwala ko dito kay Mayor Isko, masusolusyonan ito. Kung paano niya ito hahatiin, no? Ang mga budget ng pera ng Maynila dito. Because garbage is not a joke. Nangingailangan rin ito ng malaking budget. Sana naman ay mabigyan ito ng long-term solution. Sa Singapore, meron silang tinatawag na garbage recycling. May process. Baka pwede natin yung gayahin, no? Yung mga ibang bansa na magaling sa mga ganitong bagay. Okay? So, ayan, good job Mayor Isko Moreno at good luck sa leadership mo dyan sa Maynila, no? We hope for the best for Manila kasi sabi nga nila, ang mukha ng Maynila ay mukha ng bansang Pilipinas. So, ayan po ha. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating very interesting topic ngayon. At usap-usap tayo sa comment section para naman if you can give your suggestions, no, sa inyong mga ideas dyan, welcome na welcome kayo. Okay? Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para marami po ang makarinig. And sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo. Libre naman ang subscription, hindi walang bayad yan, di ba? Para yung cellphone ninyo updated lagi. Okay? So, yan. Thank you very much. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.